So time check tayo guys, oras natin, mag alas 12 na ng tanghali. So sa ngayon dito kami sa Molino, SM Molino. Papunta kaming Pagbilao, Quezon. Yun ang set ko ng aking nung Waze. Bali pinutol-putol ko lang kasi naglulubat ko. Tamang-tama 4 na oras to biyahe namin hanggang Pagbilao. So sana okay lang ang biyahe. Ayun, araw na linggo ngayon, no? Pizza ngayon 3 Pizza 3 ng Desembre. Target pasa po tayo ng Pagbilao. Papasok na tayo sa Bitungang Manok, Quezon. Lapit na tayo Magbicol. Oras ko natin mahaba pa lang 22. 3 oras pa lang tayo sa biyahe mula ng Cavite. Ganda oh. In 700 meters, Balugo, Sorsogon Sports Complex. Yan po, dahil po sa kahirap-hirap at kadilim-dilim na pagbabiyahe pagka nasa medium color lang yung 10, napapalitan natin ng neutral. Ito yung recommended nila na kulay, neutral. So yun pa rin, medyo maliwanag na ng konti. Malapit na tayo sa Matnog. Meron na lang 15 kilometers na lang galing dito. Matnog Port na papuntawid na Samar. So 510 meters na lang makarating na kami sa Matnog Port. Ayun mga nakaparadang yan, tatawid yan papuntang Visayas. Sabi doon may babala, mayroong notice doon na daanan na kailangan i-restro muna ang sasakyan yung tatawid ng Visayas. Dahil hindi ito makatawid pag walang restro. Doon sa doon daw sa blue line, station 6. Saan man yun? Tatawid muna tayo sa Matnog Port. Ayan, tingnan po lang aming mobiling guard. Salamat po, sir. Pasok po kami sa port. Kompleto na ang papers. Right. Pagka may diha, may nag-stumble. Ewan ko nagsakit.
So, yan guys. Papasok na ho kami. Turn, ma'am. Yan, pasok na kami guys. Oh. Ayan po ang mabutihing mga ano. Thank you po. Tingnan natin yung mga guards sa servisyo. Ano ba yung sakto natin? At yun na ako ni. At yun na ako. Meeting tayo. Hanap tayo ng pwesto. Maliit tayo, dito tayo sa maliit. Ayos. Huwag tayo sa dulo dahil baka dito tayo makalabas. Alas 6 na pala, alas 6:17 na ng hapon. Patawid na kami ng Allen. Kaya na diretso na hanggang Calbayog. Sana nga ay makaabot kami ng maaga-aga pa. Hindi pa namin alam kung schedule ng Ormoc to Cebu. Tuloy-tuloy lang ang biyahe. Dito na kami konti, kumain. 2 oras pala yung barko kanina. Yun. Bastos din ang 2,000 pagtawid. Kasama na isang pasahero. Yung 2,000, mamasahe ng sasakyan, free ang driver at isang pasahero. Tapos yung terminal fee, Coast Guard, mga ganyan-ganyan. Yun. 2,000 sakto. Mayroon pang mga fixer nang hingi ng konting barya, lang yun. Tulong na assess ka naman ng mga sunod-sunod. So, balikin mo kayo guys kung anong oras pa kayo makarating sa Ormoc. Ito, madilim-dilim talaga. 8 oras to ang biyahe. Kung kakayanin, hindi abutin ng antok, magtuloy-tuloy yung 8 oras. Pero pag hindi, kumahinga din para sigurado. Right, good night guys, thank you. Bigyan natin summer, titig na pagtabingan. Sumpay na, muna isip niya susumpay sa doon. Titig na, hindi na lang maray. Pero din sa mga may halong maray.
Ormoc. Ormoc. Ang ganda ng daan. Napak-smooth. Smooth na. Ganda pa, parang runway. Feeling airplane ka ngayon. Feeling airplane. Yung boarding time 9 to 10:30. Yung driver po si Sir Bernardo Tuama Jr. Tapos kasama niya si Sir Harvey Reyes. Magkatabi lang kayo sa tourist plus lower deck. Bali 780 plus 180. Kaya namin pagkaan. Sir, anong plate number na nakalagay sa likod? Kuha na tayo ng bill of lading tsaka 2 ticket. Kasama na lahat customs tsaka yung mga board terminal fee ticket. Mabot siya 9,460. 460. Patawid lang to ng Ormoc to Cebu sa Robles Shipping Lines. So 5 hours yung takbo daw. 11 hanggang alas 5. Ano? Wala, sa 6 hours. Mabilis na daw yun. Sige. Sana makarating na maaga-aga. Yan, Robles Shipping Lines guys. Sige. Update mo kayo ha pag nandun na sa barko. Waiting tayo, waiting. Yan, suka lang ba? Ano dito guys? Ano kainan din dito? Dito din siya. Natugdan. Kaya sa ano mo? Gym. Kusimulan. So, nang kaparako mo dyan. Hindi kaya labo. May ganonan. Bakit ay? At least nakapunta na ta. At di nagtagal, nakarating din kami sa bahay at nabutan ko ang aking mga kapatid, kuya at ate na nagkasama-sama dahil sa birthday ng isang kapatid namin na si Apet Generali. Ayan, masaya at nagkasama-sama kami ulit. Yan kami niyan. 6 kaming mga kapatid na lalaki na andyan. Isang mangkin, isang ate. Pero bukasan pumunta rin kami agad doon sa dagat saan sakay namin yung bangka natin dito. Kaya masaya, sana maulit pa ulit at sama-sama kami ulit dahil iba pa rin ang kasama mo yung mga kapatid mo. Siyempre masaya at ayaw ko sanang umalis muna sa 5 araw na bakasyon namin dun sa Cebu. Masaya at salamat sa pag-aalaga nila. At kinabukasan na pang-6 na araw dumiretso na kami ng mainit uslog para sa maabutan yung barko. Patawid ng Dapitan. Mamula naman Dapitan,
Sa estimate ko, magkarating kami doon ng alas 4 hours yun, mga alas 12 na ng gabi. Ay, 6 hours. Ayun, biyahe naman kami papuntang Dipolo, dire-diretso hanggang naman makarating doon sa Labason, Zamboanga del Norte, kung saan doon nakatira ang aking kasama ngayon. So yun, makikita natin doon yung nagmalaking maraming buko sa kapalay. So nakarating din sa oras na alas 4:30 ng hapon, nakarating kami sa Oslo Port, papuntang Dapitan City. Alas 6 sa hapon ang pagtawid sa barko, ang departure time. So ngayon, ito ngayon yung mga sasakyan na sasakay ngayon doon. Hinihintay lang namin yung booking. So andyan yung kabayo, si Rush. Ayan. Series liner, sasakay din yan dito sa Dapitan Ferry 7 Light Ferry 7 puntang Dapitan City. So first time ko lang din na nakarating at naka-experience dito sa pagtawid puntang Mindanao, dito mismo sa lugar. Dati kasi wala to eh. Kaya buti na lang napagsabihan ako na meron din sa Oslo, kaya malapit lang ako mula sa San Fernando. So ayan yung barko, si Light Ferry 7. Ayan mga fish carrier galing ng ano yan, probinsya ng Mindanao, dinideliver sa Cebu kasi malaking consumer ang Cebu. Malaking isda, galing sa Zamboanga. Fish carrier, ayan. Yan yung papuntang Kasil. Ito yung mga nagdadala ng mga isda. Good morning guys. Okay na. Kababa lang namin sa barko, Light Shipping 7 dito sa Dapitan City Port. So nasa 5 minutes pa lang kami nagbiyahe papuntang Dipolog. Karating lang din ng Dipolog. So ito ngayon, diretso lang kami, hanap muna kami ng pahingahan kasi kailangan ng kunting pahinga, presko ang mukha. Diba? Tapos tayo namin yung lumiliwanag na mahugasan naman itong aming babayo, si Rosie. Ano naman kasariwa mukha namin, gano'n dapat siya. Ano, masaya, diba? Okay, so update ko kayo. Ay nga pala, para sa mga nagtatanong kung magkano nagastos doon sa pagtawid, Light Shipping Lines, mura lang talaga. Pinakamura siya in compared to sa una na Alin Samar, mula Matnog. Mas mura dito, mas malayo, mas mura. Sa 6 hours yung biyahe, sa Tulawa kami, abot na ng 6.4. Nasa 5.3 ang 5.3 lang yung sasakyan, si Ras. So, mura na, ayos na. Ayos talaga. So, mga
nagbabalak tumawid dito, yan ang mga tip ko sa inyo. Dito sa Oslo ba to, papunta Dapitan City. Affordable naman yung budget kasi napaka ano naman, pagkababa naman, malayo yung biyahe pero bababa naman yung sigil nila. 680 lang yung regular per head, tapos 5.3 naman yung ayun, dagdag mga terminal fee. Inabot na siya ng 6.4 total sa pasahero at isang driver doon sa pagtawid kasama na sa sasakyan. 6.4 sakto. O wala na yung ibang babayaran, kompleto na yun. So isa pa, light shipping lines na 7, malinis na malinis. Talagang maamis ka kasi hindi siya marumi. Pagpasok mo pa lang maganda at bago ang barko, malinis ang CR, kompleto, may tubig, hindi ka mo problema. Sa aircon naman kasi doon kami sa Torres, okay naman, malinis at malamig, mabilis din ang biyahe kasi ang target is 12 AM, midnight, tawag dyan. Pero umabot naman yung alas 11 lang sa dumating lang. So 5 hours lang yung biyahe. Instead, the schedule is 6. So mabilis siya. Sarap ng tulog. Nakapahinga din kami. Yan. Okay guys, update ko kayo kung saan kami yung gano'n. Saan na kami makarating. Salamat, good morning. Logo na na. Good morning Dipolo, good morning Philippines at lahat sa mga aking tagapagsubaybay. Ayan, tuloy-tuloy lang po ang biyahe. Nasa Dipolo, ka-out lang po namin sa biyahingaan. No, pasok siyempre, pahinga ka ng gabi. Para safety ka naman, hindi naman tayo pwedeng sugal. Kasi maraming naghihintay. Okay? So, from now on, nasa Dipolog City pa rin kami. Kasi nga namamahinga. Didiretso na ang Liloy, Tulabason, hanggang sa Kipit. Ayun. Ganda ng araw. Okay? So, kagabi umulan. Oo, naabot namin. Duaw namin ni Mama. Ano mong masakan? Dapat dito na. Basakan. May sa basakan eh. Sakot kayo, pati sinawa oh. Diyo kayo. Kampok kay Prabuyag. Naayon na sa ano. Ah, Ha? sama mo pa tayo nandito.
Lain po to? Wala to. Muni ka ba na atong nahan. Toy trapulin no. Ah. Ito na na screen. Ito do trapulin no. Ito sula kayo makita. Okay naman. Kita. Ha? Ay, gahi daw. Oh, wait lang. Lab, doon dito layo. Layo ka.